Hello po, magandang buhay. Ako po si Rodrigo Rivera Jr. Residing at Tagansuli, Malalag, Davao del Sur, 48 years of age. And isa po akong Project Implementation Officer 2, no? Sa Davao del Sur. Nag-start po ako is 2020. And until now po, for more than 5 years na po ako sa Sustainable Livelihood Program. Of course, no, as implementing officer, guided naman po tayo, hindi naman tayo mahihirapan sa pag-implement, paggawa natin trabaho kasi naka-anchor tayo sa ating memorandum circular, yung ano natin, process and guidelines in implementing Sustainable Livelihood Program. So as implementing, no, part na din sa atin yung una nating pre-implementation is ating coordination, no, with the stakeholders and others, yung paghahanap natin sinong pwede nating magiging partners na magiging bahagi ng ating pag-implement ng ating mga projects. Of course, as implementing officer, so part talaga sa kanya, no, yung ating social preparation ng ating mga pagpreparar ng ating mga program participants po. So turuan natin ang ating mga partisipante o ating mga participants kung lalo na sa pag-engage ng micro-enterprise project nila. Pagkatapos po na ma-implement natin, no, before natin siya i-turn over natin sa ating monitoring project officer, so mini-mentor po yan, no? Binibigyan ng nararapat na technical support para lalo nilang ma-improve pag-manage ang kanilang project po. Tinuturuan po natin kung paano makatayo sila sa sarili nila, maka-decide sila sa sarili nilang paa, no? Sa pamamalakad ko ni Sir Digong, sa ang SLP na awardan ng ganun kalaking halaga. Sa pag-aano niya sa amin, pag ma-manage niya sa amin, hinubog niya kami kung paano namin buuhin yung grupo namin, dapat intact yung grupo namin. Hindi lang sa ngayon, kundi hanggang sa aabot kami ng ilang taon. Sa pamamagitan ng pagpamamahala ni Sir sa amin, lagi niya kami kinokontak kung okay pa ba yung grupo namin, regarding sa pag-meeting namin monthly, kung nag-meeting ba kami every month, kung lagi bang may absent sa amin, kung lahat ba nagiging nagpaparticipate sa aming grupo. Tapos, lagi niyang inaano sa amin na dapat kami nagkakaintindihan. Palawakin namin yung aming pag-uunawa. Tapos, yung aming negosyo dapat hindi namin pinapabayaan. Dapat gagawin namin yung uusbog pa kami. Actually, at first, ang unang pagtatagpo ni Sir Digong is approachable na dyan siya daan kay ang vibe dyan ni Sir Digong, yung bang masayahin na tao. So nung una namin siyang nakita, nakipag-usap siya sa amin, introduce na siyang self. The way pa lang siya mag-introduce sa kanyang self is yung vibe na binibigay niya sa amin is napakagaan, yung parang hindi ka mag-iisip, madalawang isip, magtatanong kung anong gusto mong itanong, at saka usually na yung with sense of humor the way he talks, because yung bang natatawa ka, nagsasalita siya pero kahit mataas yung mga sinasabi, andun pa rin yung humor na may mga jokes na yung masaya siyang kasama. Ang dedication niya sa iyang trabaho, makikita mo naman siguro po sa ibang association, SLP association na naglambo jud po siya. Kanya isa po sa nakon Sir Digo is iya jud gi-explain sa ko nga sa moang grupo wala jud discrimination regarding sa ko is LGBT member ko. Wala discrimination, dapat maging okay ang grupo jud sir, kanang para ganing paratong sa giingon ni Ma'am Treasure
is transparent tanan. Kung sa mga moves, meeting, kung may problema, meeting. Which is, dito po nagikan kay Sir Digong na advice sa mga. Dili, si Sir Digong klase sa taong na hindi ka magatubili, hindi ka magdadalawang isip na magtanong kung meron kang tanong. Pag dili niya masin, sir, callback yun na siya every time na masin niya, callback yun na siya sa mga. Ginamonitor niya, sir. Bisan pag nami monitoring, monitor niya po siya sa mga. Sa ating client kasi, sir, mas maganda yung doon ko lang talaga na-realize ba na pagtapos nating makatulong sa kanila, yung tawa nila ba at yung pasasalamat sa atin na, Sir Digong, maraming salamat talaga sa tulong mo. Ito na kami ngayon. So, isa na rin yun, sir, sa pamotivate sa akin na mas galingan ko pa, dagdagan ko pa yung effort ko sa pagtulong ng ating mga participants, program participants. So, isa talaga sa karakteristik ng isang implementing PDO is that bukas siya sa kaalaman. No? Kaalaman mula sa kanyang mga technical support, mga partners, lalo na yun sa mga kasamahan, yung colleagues po, kasamahan sa trabaho po, isa po yun. Yun ang sinasabi na we cannot stand alone, no? So, lalo na po yung natutuhan natin sa ating mga program participants po. So, isa ni dapat open tayo na bukas ang ating isipan sa mga bagong kaalaman. So, isa po yung ganap mo, mga tawag nating ganap na kakayahan para maging isang magaling project implementation officer. Noong una na nagsimula pa lang ako sa SLP, hindi talaga kami ganun kakilala ni Sir Digong kasi maalala ko na sa EO70 program siya at yun nga, kung makita mo siya, may intimidate ka sa kanya sa posture, but then pag nakilala mo na siya bilang kasama is talagang maa-amaze ka dahil napaka-positibo niyang tao. At saka isa sa na-inspire ako na mga nakatangian niya at gustong-gusto ko yun na ma-replicate sa akin. Yung mga mahihirap na bagay is ginagawan talaga niya ng paraan para maging posible at hindi siya nagrereklamo at saka hindi siya gumagawa ng trabaho na pansarili lamang. Kapag may mga kasama siya na medyo nahihirapan, tutulong siya ng walang pag-aalinlangan. Yung problem solving ng mga problema sa association, hindi lang internal but yung may kasali na ng mga barangay officials or any partners, doon mo talaga makita ang professionalism niya kasi alam niya kung ano yung dapat na gawin, alam niya kung ano yung pinagsasabi niya. It is an honor to recommend Mr. Rodrigo Rivera Jr. For the Gawad Sulong National Level Award because of his outstanding dedication and genuine commitment to serving others. And marami-rami din siyang natulungan, especially our EO70 Sustainable Livelihood Program Association. So there are about 120 individuals from conflict vulnerable areas or CVAs who were empowered and given hope by being granted livelihood assistance grants. And these organizations really stand as living testimonies to the impact of sustainable development efforts at the grassroots level. And on a personal note, I can say that he is one of very dedicated na worker, willing to consistently put the needs of others first and work tirelessly to deliver beyond expectations.
So si Kuya Digong, no, in terms of submission sa mga reports in POO level, very ahead of timeline jud yan siya. Like, so ang maganda kasi kay Kuya Digong, early siya mag-submit but the quality hindi siya nako-compromise, no? So the quality is still there kahit na earlier pa siya sa deadline nakasubmit. So sa 4 years na nakasama ko si Kuya Digong in work, no, I have witnessed kung gaano siya ka dedicated sa work niya, no. Umaapoy ang dedikasyon sa trabaho. Nakikita mo din sa kanya na wala siyang reklamo, no. Kung ano man ang itapon mo na trabaho kay Kuya Digong, tinatrabaho niya 'yon ng buong puso. No, makikita mo 'yon sa mga sa mga product niya, which is sa mga proposal, no. Makikita mo din sa impact doon mismo sa mga SLPA participants. No, grabe yung nabibuild niya na connection sa SLP participants, no. Feeling mo na parang iba yung fulfillment na nararamdaman niya if ang isang project mismo siya yung nag-implement. Iba yung impact pag siya ang nag-implement sa project. So, Kuya Digong, no, manalo man o hindi ka manalo, pero mananalo ka for this award, no, bilang natatanging kawani ng DSWD SLP. Si Kuya Digong kasi yung grabe niya ang dedication niya dyan sa work, no. And in terms of when it comes to community development, si Kuya Digong andyan na yun sa kanya by heart, as in super. Parang si Kuya Digong na yung naging role model. Na when we say best implementing PDO, Digong agad yung naiisip. Kasi si Digong grabe pati sa mga partners, no, grabe siya makikonnect sa mga partners. In fact, siya ang aming current provincial partnership officer, no. The way siya makikonnect sa SLP participants, ibang-iba. Iba kasi makikita ko din yung ibang PDOs, pero pag si Kuya Digong, iba talaga yung nabibuild niya na connection. Even yung nag-serve pa siya sa EO70, imagine you are serving the mga former rebels, but Kuya Digong made it through, no? Ang mga EO70 ngayon, ng mga SLPA na form niya, still thriving, no? Ganyan siya. Makikita mo talaga yung quality sa ginagawa niyang trabaho. So, manalo or hindi, siya pa din ang best implementing PDO. Sir Digong, deserve mo manalo. Hindi lang dahil sa magaling kang magtrabaho, isa din dahil matagal mo ng pangarap na makasakay ka ng eroplano. Ako si Rodrigo Rivera Jr., ikinararangal ko na maging isang natatanging kawani ng Sustainable Livelihood Program.